Naranasan mo na bang karmahin sa lahat ng mga ginawa mong mali sa isang tao? Naniniwala ka ba na lahat ng ginagawa mo babalik at babalik sa'yo? Mapaito man ay mabuti o hindi. Lagi nating naririnig dito yung mga salitang ganyan, yung karma. Pero, paano nga ba kung ikaw ang nasa other end? Paano nga ba kung hindi mo naman sinadyang magkasala, pero tinatamasa mo pa rin yung tinatawag nilang karma? Eto na po atin nang uumpisahan ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan daw, ang masamang intensyon ay bumabalik sa atin. Minsan daw, kahit planado na natin ang buhay, meron at meron talagang mangyayari na magpaparealize sa atin kung gaano tayo kamali. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Apple. At kung may isang bagay na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, ayun ang sandaling natanto ko kung gaano kalaking pagkakamali ang aking nagawa. Isang pagkakamaling sinadya ko, inalagaan ko, tinayaan ko, at kalaunan, siya rin namang dumurog sa akin. Niloko ko siya, Mama Mia. Pero sa huli, ako ang nawalan. At sa dulo ng lahat, naintindihan ko. May mga kasalanang parang apoy. Maganda sa simula. Nakakaakit, nakakatukso. Pero kapag tinuloy-tuloy mo ito, susunugin ka hanggang sa wala nang matira sa'yo. Hindi ko alam, Mama Mia, kung handa ka na para sa kwento kong ito. Pero sige, kung handa na po kayong makinig, simulan na natin. Sabi nila, nagsisimula ang lahat sa simpleng bagay. Isang tingin, isang ngiti, isang sandaling akala mo'y walang kahulugan. At minsan, doon mo malalaman na may mga pangyayaring hindi mo inaasahan pero babago sa'yo ng tuluyan. Noong una ko siyang nakilala, hindi naman romance ang una kong naisip. Hindi kilig, hindi rin naman yung wow. Ang totoo ay parang isa lang siyang ordinaryong araw sa akin sa loob ng nakakapagod kong linggo. Pero marunong ata talagang tadhana. Magaling siyang magtanim ng binhi na unti-unting tutubo hanggang sa hindi mo na nga maputol. Nang araw na yun, nagmamadali akong pumasok sa trabaho. Assistant lang ako noon sa isang maliit na advertising firm sa Maynila. At dahil Monday, sobrang traffic, sobrang init at sobrang hapdi na ng ulo ko. Bitbit ko ang kape, bag at inis sa buong mundo nang bigla akong mabunggo. Literal na nabunggo ako, Mama Mia. Tumapon yung kape sa puting-puti kong blouse na para bang sinadya ng langit na sirain talaga ang aking araw. Ay, sorry miss. Ang tanga ko, Diyos ko. Napatigil ako. Hindi dahil galit ako, Mama Mia, kundi dahil sa dami ng taong nakasalubong ko sa Maynila, ngayon lang ako may nakitang ganun ka-sincere na mag-sorry. Alam mo yung tipong para siyang mawawala ng trabaho sa nangyari? Ganun po si Jason.
Okay lang, sabi ko. Kahit ang totoo, hindi naman talaga okay. Pero sino ba ako para magalit sa taong mas mukhang kawawa pa kaysa sa sitwasyon ko? Nag-alok siyang tulungan ako. Pinunasan gamit ang panyo niya ang aking damit. Nang linis-linis, nakakainis. Tapos nagbukas din siya ng bottled water niyang dala para linisin yung mancha. Sorry talaga, miss. Apple, sabi ko. Ay, sorry talaga, Apple. At doon nagsimula ang hindi ko alam na magbabago pala ng aking kapalaran. Siguro kung hindi kami nagkasabay ulit kinabukasan ay hindi na kami magkikita pang muli, Mama Mia. Pero nagkita kami. At hindi lang basta pagkikita. Ano ba ang tawag mo sa lalaking nag-aabot sa'yo ng bagong kape? Nakasealed pa yon. May straw at may note pang kasama. Para sa blouse na sinira ko, Jason. Natawa ako, napailing. Pero may kung anong damdamin na unti-unting umuusbong sa aking puso na hindi ko matukoy. Hindi pa naman yun love, hindi rin naman crush. Pero parang may spark. Yung spark na parang nagsasabing, mag-ingat ka, Apple, dahil may magsisimula dito. Lumalim ang mga araw, dumami ang mga kwentuhan at unti-unti kong nakita na si Jason ay tahimik pero mabait. Simple pero may lalim. Hindi gwapo sa tipikal na pang-leading man na itsura, pero may aura na nakakabighani. At higit sa lahat, Mama Mia, ay napakabuti niya. Siguro yun ang nakakatakot, yung taglay niyang kabutihan. Kasi ang mga mababait na lalaki, sila yung hindi mo dapat lolokohin. Pero ako, Mama Mia, ako naman yung tipo ng babaeng hindi marunong kumapit sa mabuti. Kaya siguro, sa huli, ako rin ang sinaktan ng sarili kong pagkakamali. Mama Mia, mula nung nagkakilala kami ay madalas na niya akong ihatid pa uwi. Hindi dahil required, kundi dahil gusto niya talaga. Madalas niya akong tawanan sa mga jokes ko kahit corny naman yun at hindi nakakatawa. Madalas niya akong tanungin kung kumain na ba ako. Yung tipong OA para sa iba pero nakakagaan ng puso na may nag-aalala sa'yo. At isang gabi habang pauwi kami ay bigla siyang tumigil sa paglalakad. Apple, pwede ba kitang ligawan? Simple lang ang tanong, walang paligoy-ligoy, walang drama at wala ring pa-special effects. Pero ramdam ko yung panginginig sa boses niya. Parang buong tapang niyang hinarap yung posibilidad na tanggihan ko siya. Pero ang sagot ko, oo. Oo kasi ramdam kong minahal niya ako. Ramdam kong napakabuti niya. At oo kasi gusto kong bigyan ng chance yung isang lalaking laging nandyan para sa akin. Pero hindi ko alam noon na ang hindi mo pala kayang alagaan, darating ang araw na mawawala din sa'yo. Hindi dahil kinuha siya ng iba, kundi dahil ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang, nandito na tayo sa part kung saan ay unti-unti ko nang ikukwento sa inyo ang aking pagkakamali. Pero bago yun ay kailangan kong ipaliwanag kung paano ako napunta sa pagkakamaling iyon. Hindi naman nangyari ng isang iglap ang lahat, hindi yung bigla-bigla lang.
Hindi ako basta nagising na lang at naisipang saktan si Jason. Hindi, Mama Mia. Ang naramdaman ko lang ay tila unti-unti akong nauubos. Unti-unti akong nagkulang at unti-unti kong niloko ang sarili ko bago ko pa niloko si Jason. Mama Mia, dito nagsimula ang isang masakit na katotohanan. May dumating na ibang tao at dito nga tuluyang nagbago ang buhay ko. Hindi ko malilimutan ang araw na yun. Masaya ako kay Jason. Hindi perpekto pero kontento naman ako. Tahimik ang relasyon namin. Walang sigawan, walang selosan. In short, walang kadrama-drama. Siya yung tipo ng lalaking hindi nangangako ng buwan at bituin, pero kaya kanyang ipagtimpla ng kape kahit puyat pa siya. Kaya kanyang ihatid at sunduin kahit may deadline siya sa trabaho. Kaya kanyang payapain kahit ikaw mismo yung nagiging bagyo. Pero alam mo ba ang problema sa sobrang kabaitan, Mama Mia? Minsan, hindi mo na maramdaman ang kilig na hinahanap-hanap ng puso mo. Hindi mo na maramdaman ang apoy na hindi naman talaga kailangan, pero gustong-gustong maramdaman ng isang tao. At dun siya pumasok, Mama Mia. Si Rain. Isa siyang bagong kliyente sa kumpanya namin. Lahat ng tao, pag pumapasok siya, ay napapalingon talaga. Hindi ko alam kung ano ang unang papansinin sa kanya. Yung tindig ba niya, yung tikas, o yung barb voice niya, o yung ngiting may halong kayabangan, pero aaminin kong nakaka-attract naman. Nung una niya akong kausapin ay hindi ko po maiwasang kiligin. Hi, ikaw ba si Apple? Yung nag-aasikaso ng campaign namin, right? Tumango ako. Isang tingin pa lang galing sa kanya. Alam mong sanay na siya sa tinginan. Sanay na sanay din siyang tinitignan. Sanay siyang pinupuri. Sanay siyang sinusuyo. At isang tingin pa lang mula sa kanya, alam kong dapat umiwas na ako, Mama Mia. Dapat umalis na ako doon. Pero hindi ako umalis. Hindi ako umatras. At hindi ko rin naman kinaya yung tukso. At doon na nga nagsimulang mabiyak yung mundo na itinayo naming dalawa ni Jason. Hindi ko naman agad nagustuhan si Rain, Mama Mia. Hindi naman kasi ako ganun ang tipo ng babae na agad-agad na popol sa isang lalaki. Pero ewan ko ba, may kung anong tapang at kumpiyansa kahit sa boses pa lang niya, Mama Mia, tuwing kinakausap niya ako. May kapiliuhan sa kanyang ngiti tuwing natatawa siya sa mga sinasabi ko. May paraan siya ng pagtitig na parang inisa-isa niyang kilalanin ang aking mga emosyon. At ginagawa niya ito kahit alam niyang may boyfriend ako, Mama Mia. Yes, alam niyang may boyfriend ako dahil tinanong naman niya ako at sumagot din naman ako ng totoo. Dapat yung design ganito, Apple. Sabi niya minsan habang halos magkadikit na ang mga balikat namin. Kahit na pwede naman niya yung ituro sa akin mula sa malayo. Pero sir, okay lang po ba na kayo na mismo ang mag-adjust? Tanong ko. Rain na lang, wag na sir. Sabi niya sabay kindat. At oo, Mama Mia. Doon ako medyo natunaw ng bahagya. Hindi ko alam kung napansin niya yon, pero siguro nga, pansin niya. Kasi simula noon, ay mas lalo pa siyang lumalapit sa akin.
mas nagjo-joke, mas nagiging friendly. Hanggang dumating yung araw na sabi niya, "Apple, coffee tayo pagkatapos ng meeting para sa project. Usap lang ba?" Alam ko naman dahil hindi naman po ako tanga at naive na babae. Alam kong hindi tungkol sa project yon. Pero Mama Mia, alam ko rin na sa puso ko ay dapat tinanggihan ko siya. Kaya lang hindi ko yun ginawa. Sumama nga ako sa kanyang magkape at doon na nga nagsimula ang kasalanang hindi ko dapat hinayaan. Alam mo yung pakiramdam na may ginagawa kang mali pero tinutulak ka pa rin ng excitement na hindi mo maipaliwanag? Yun ako nung gabing yun. Tumingin ako sa cellphone ko. May message si Jason. "Hatid kita mamaya, love, sa bahay." Pero nandun ako. Nakaupo sa harap ni Rain. May kape, may soft jazz na music sa background, at may titig niyang nakakabaliw kahit hindi ko gustong mabaliw dito. "Hindi ka pa ba pauuwiin ng boyfriend mo?" Tanong ni Rain habang nakahilig siya sa kanyang kinauupuan. Alam naman niya may trabaho ako. Trabaho ba talaga? Tanong niya na may halong tukso at biro. Nag-iwas ako ng tingin at dahil doon alam niyang tinamaan ako. Doon ko naramdaman yung unang maliit na crack sa relasyon naming dalawa ni Jason at pati na rin sa konsensya ko. Pero kahit ramdam ko yun ay hindi ako tumayo, Mama Mia. Hindi ako umalis. Hindi ko pinili si Jason sa oras na yon. Kaya mo bang sabihin sa akin, Apple, na hindi mo rin ako iniisip? Tahasang tanong ni Rain habang nakatitig sa akin. Para akong binuhusan ng mainit na kape. Hindi kita iniisip, no? Pagsisinungaling ko. Ngumiti siya, Mama Mia. Lalo kang hindi marunong magsinungaling, sabi niya. At doon nagsimula ang apoy, ang tukso, ang pagsisinungaling na unti-unting sisira pala sa buhay ko. Mula noon ay nagbago ang lahat. Hindi naman po agad, Mama Mia. Actually, hindi ko nga agad napansin dahil dahan-dahan ang pagbabago nito. Hindi ko namamalayang mas matagal akong nag-aayos bago ako pumasok sa office. Hindi ko namamalayang mas madalas kong i-check kung naroon na si Rain sa meeting room. Hindi ko namamalayang mas madalas akong tumingin sa cellphone ko kapag nagme-message siya. At si Jason? Si Jason na laging nandyan? Lagi siyang parang krus sa konsensya ko. Love, okay ka lang? Tanong niya minsan habang kumakain kami. Ngumiti ako at tumango. Pagod lang ako, love, sabi ko. Pero ang totoo, Mama Mia, pagod akong magsinungaling. Pagod akong umiwas. Pagod ako sa sarili ko. Pero ewan ko ba, hindi ko pa rin matigil. Kasi si Rain, para siyang bagyong dumaan sa tahimik kong buhay. At minsan, ang tao, naghahanap ng bagyo kahit payapa naman ang kaniyang tahanan. At doon ko na ilayo si Jason sa puso ko. Hindi dahil may ginawa siyang mali, kundi dahil may hinayaan akong pumasok na isang nilalang na hindi ko dapat hinayaan. At habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim at lumalakas yung apoy na sinisindihan ko. At alam ko, Mama Mia, alam kong sasabog ito anumang oras. Mama Mia, alam ko na
kung hindi ko tuluyang iiwasan si Rain, darating at darating ang araw na tuluyan talaga akong matutukso sa kanya. At dito na nga nagbago ang lahat. Dito ko naramdaman yung laki ng kasalanang papasukin ko. Eto na yun eh. Eto na yung sandali na kung pwede ko lang sanang balikan, ay babaguhin ko, Mama Mia. O mas mabuting hindi ko sana ginawa. Pero ang problema sa tao, lalo na sa taong mahina kapag tinutukso, minsan hindi mo napapansing nakalubog ka na hanggang leeg. Nagsimula po ito sa isang overtime. Kunwari, isang gabing wala ng tao sa opisina, tahimik na. Nakabukas ang ilang ilaw at ang aircon na parang pagod na rin dahil maingay. Nagulat ako, Mama Mia. Nandun pa pala si Rain. Nagkaroon kasi kami ng meeting kaninang hapon. Akala ko umuwi na siya pero hindi pa pala. Apple, pwede ka ba sandali? Tanong niya habang papalabas ako at nakaupo lang pala siya sa may hallway. Ha? Uuwi na sana ako eh. Quick lang to. May papagawa lang ako sa deck, sabi niya. At dahil sa isang kasinungalingan na napakadali para sa isang taong natuto ng magsinungaling ng paulit-ulit, ay nag-text ako kay Jason. Love, OT lang ako saglit ha. Baka late na akong umuwi. Mauna ka na. Love you. Ang sakit isiping sinulat ko yon habang pinapasok ko ang sarili ko sa isang sitwasyong hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako ng buo. Pumasok ako, Mama Mia, pabalik sa office. Inon ko yung computer. Ang opisina ko po ay medyo malayo po siya sa pintuan. Kaya mararamdaman at maririnig ko kapag merong papasok. Pagkasara pa lang ng pinto ay parang nag-iba na po ang hangin. Hindi na yung aircon cold. Iba na. Parang may hatid na babala na may mangyayaring isang bagay na napakadelikado. Apple, tawag niya sa mababang boses. Hindi ko siya tiningnan agad dahil ayoko. Alam kong pag tumingin ako, tapos na. Pero Mama Mia, sadyang may sariling isipan niya ang leeg ko at tumingin ito sa kanya. At doon nagbago ang lahat. Tumayo siya mula sa upuan niya. Lumapit. Dahan-dahan. Hinawakan niya ang braso ko. At nagtanong siya. Bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi ako makasagot kasi hindi ko siya iniwasan naman talaga eh. Ang iniiwasan ko ay yung katotohanan na nagugustuhan ko na siya. At bakit ka nanginginig ngayon? Tanong niya na halos pabulong na sa tenga ko. Hindi ako. Pero bago ko pa matapos ang pagsisinungaling ko sa kanya ay hinila na niya ako palapit. Marahan, parang binibigyan niya ako ng tsansang tumanggi. Pero sapat na yun para mawalan din ako ng lakas na tumutol. At bakit parang gusto mo rin ako, Apple? Bulong niya sa tenga ko. Doon na ako nadulas, doon na ako nadapa, at doon na ako lumubog. At doon siya humalik sa akin, Mama Mia. Imbis na itulak ko siya papalayo, ay nagpaubaya ako. Hindi ko siya tinulak at hindi rin ako lumayo. At yun ang una kong kasalanan. Yung halik na hindi ko dapat tinanggap. Yung halik na pinili ko kahit alam kong may hinihintay o may naghihintay sa aking lalaki sa bahay. Yung lalaking heto't nagme-message pa nga.
Sige, ingat ka love. Sabi ka na lang kapag patapos ka na sa overtime mo at susunduin kita. At ako eto. Abalang-abala sa kasalanang unti-unti ko nang sinisimulan. Pag-uwi ko ay bit-bit ko ang kasalanang parang tinik na hindi ko mailuwa. Pero ang mas nakakahiya, Mama Mia, hindi ko pa naramdaman noon ang bigat ng aking konsensya. Guilty? Oo, nakakaramdam naman ako ng konting guilty. Pero nasasaktan? Hindi pa. Kasi sa loob ko, Mama Mia, ay nandun pa rin yung apoy na mas lalong umiinit mula nung iginawad namin ni Rain ang halik sa isa't isa. Doon ko talaga naramdaman na parang may mali sa akin, na parang may kulang sa puso ko. Eto nga at merong nagmamahal sa akin pero naghahanap pa rin ako ng iba. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ni Jason. Oh, dapat nag-text ka para sinundo kita. Sabi niya ng may ngiti at sinalubong ako ng yakap. Halika, pagod ka? May dala akong take out para makakain ka na. Niyakap niya ako ng mahigpit at inalalayan para makapasok ng husto sa bahay. At dun, Mama Mia, palihim po akong naiyak sa sarili ko. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil alam kong hindi ko deserve ang ganito kabait na lalaki. Oh love, bakit parang paiyak ka na? Tanong niya. Ngumiti ako. Niyakap ko siya pabalik. Salamat sa pag-aalaga, love. Pagod lang talaga ako, sabi ko. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko na alam kung anong klaseng pagod ba yun. Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa kong kasalanan. At ako naman ay unti-unting nagiging tao na hindi ko po kilala. Kung sa pelikula siguro, eto na yung part na dapat titigil na ako. Yung part na babangon ako at magsabing, tama na, hindi ko na kayang saktan ng taong nagmamahal sa akin. Pero hindi ganun sa totoong buhay At hindi rin ganun ang nangyari sa akin. Sa halip na lumayo ako kay Rain ay mas lalo pa akong lumapit. Mas lalo pa akong na-curious kung hanggang saan nga talaga kami dadalhin ng aming mga damdamin. Mas lalo akong nalunod sa atensyon niya. Mas lalo akong naghanap ng mga tingin niya, ng boses niya, at ng presensya niya. Samantalang si Jason ay nandito pa rin. Lagi pa ring umaasa, laging nagmamahal at walang kamuwang-muwang sa bagyong unti-unti nang sinisira yung buhay at bahay na binuo naming dalawa. At habang lumilipas ang mga linggo ay mas lumalalim po ang kasalanan ko. Mas lumalayo ako kay Jason dahil sa konsensya. At mas napapalapit naman ako kay Rain dahil sa excitement. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may nangyari na naman. Isang bagay na mas malala kesa sa malalalim na halik. Isang bagay na tuluyan kong pagsisisihan. Isang bagay na naging dahilan para tuluyang magbago nga ang buhay ko. Eto na ang araw na kahit siguro mamatay ako ay hindi ko makakalimutan. Eto yung araw na bumagsak ako ng tuluyan sa isang malaking kasalanan. Isang sandali na kahit paulit-ulit kong ikwento ay pareho pa rin ang nararamdaman ko. Kirot, pagkapahiya at galit ko sa sarili ko. At ang mas masakit, Mama Mia, hindi po ito nangyari dahil sa isang aksidente. Hindi dahil nalasing kami. Hindi ito dahil nagkamali lang. Aaminin ko po, pinili ko ito. Sinadya ko ito at ginawa ko ito. Huwag kayong maniniwala.
Sa mga taong nagloko tapos sasabihin nilang hindi nila sinasadya. Dahil saksi ako, buhay akong ebidensya na alam namin ang ginagawa namin. Kaya lang, hindi rin namin pinipigilan dahil nagugustuhan namin ang pakiramdam. Biyernes noon, Mama Mia. Yung klase ng Biyernes na gusto mo nang umuwi dahil pagod ka na sa trabaho. Pero excited ka rin naman sa darating na weekend. Nag-text sa akin si Jason. Love, date tayo mamaya. May surprise ako sa'yo. Pero ako, abala ako sa pag-aayos ng buhok ko sa CR. Hindi para kay Jason, kundi para kay Rain. May meeting kami sa labas. 2 lang kami. Sabi niya, kailangan raw naming pag-usapan ang bagong campaign na ibibigay nila sa amin over dinner. At para sa isang babaeng unti-unting naguguluhan, ay napakadali para sa akin na tanggapin ang imbitasyon na yon. At napakadali din para sa akin na tanggihan ang boyfriend kong nag-aaya ng date. Hindi ko sinabi kay Jason. Hindi ko rin sinabi na hindi ako papasok sa dati naming plano na magdi-date. Mama Mia, ang tinext ko na lang kay Jason ay sa susunod na lang dahil abala ako sa trabaho. Ngunit hindi naman yun totoo. Ang katunayan nga niyan ay nag-early out ako sa trabaho noon. Pagdating namin ni Rain sa restaurant, ay gulat ako. Hindi kasi ito yung tipong lagi naming pinupuntahan ni Jason. Mamahalin ang restaurant na to, Mama Mia. Malamlam at malambot ang ilaw. May pa-wine, may pa-complimentary pa na appetizer. At may piano pa talaga. Pakiramdam ko ay para akong nasa isang bagong mundo. Relax ka lang, sabi ni Rain. Wala namang masama sa dinner, di ba? Pero ang totoo, Mama Mia, alam naming hindi lamang ito simpleng dinner. May tensyon sa pagitan namin. Yung klase ng tensyon na hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo sa hangin. Yung klase ng tensyon na alam mong pwedeng sumabog anumang oras. Habang kumakain kaming dalawa ay ramdam ko yung bawat tingin ni Rain sa akin. Yung paraan niya ng paglapit kapag may idadagdag siyang idea kunwari. Yung dampi ng kamay niya sa kamay ko tuwing mag-aabot siya ng pagkain. At ako, hindi ako umiiwas. Pinapayagan ko ang bawat paglalapit ng aming katawan. Hanggang sa matapos na yung dinner. Sabi niya, hatid na kita kahit saglit lang. Sa loob ng kanyang kotse ay tahimik kami. Pero yung tahimik na parang may hinihintay lang kaming pareho na mangyari. Apple, may itatanong lang ako sa'yo, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Ano bang meron sa inyong dalawa ng boyfriend mo? Eto na naman siya, Mama Mia eh. Kapag nagtatanong ay diretsahan at walang paligoy-ligoy. Napatigil ako. Hindi ko alam kung sasagot ba ako ng totoo. Okay naman kami. Maikli kong sagot pero alam kong hindi ko yun nararamdaman sa sarili ko. Okay ba talaga? Tanong niya ulit. Na ngayon ay mas lumalapit siya sa akin. Hindi ako sumagot at doon niya hinawakan ng aking muka. Marahan. Hindi naman niya ako pinipilit, Mama Mia, pero sapat na ang paghawak niya sa akin at pagtingin niya sa mga mata ko para manghina ako at mawalan ng pangil ang konsensya ko. At ako, tanong niya, wala ba talaga akong epekto sa'yo kahit konti? Mama Mia, parang nabasag lahat ng logic ko noon. Parang naglaho lahat ng alam kong tama. Parang hindi ko maalala kung bakit mahal ko si Jason. Ang nararamdaman ko lang noon ay yung init sa dibdib ko.
Yung malakas na pagtibok ng puso ko. Yung boses ni Rain na nagdidikta sa akin na magpatianod sa tukso. At yun, humalik na naman siya. At hinayaan ko na naman siya ulit. Hindi ko siya tinulak, hindi ko siya tinanggihan. Hindi ko sinabi ang dapat sana ay sinabi ko. At doon sa madilim na parte ng parking area ng restaurant na yon, ay niloko ko ng tuluyan ang aking nobyo. Hindi dahil hinawakan ako ni Rain, hindi dahil hinalikan niya ako, kundi ako mismo ang naglapit sa sarili ko sa kanya. Ako mismo ang humila sa kwelyo niya. Ako yung nagbigay ng halik na mas malalim, mas totoo, mas punong-puno ng pagnanasa kaysa kahit na anong halik na ibinigay ko noon kay Jason. At dun ko naramdaman na tapos na, Mama Mia. Hindi ang relasyon namin ni Jason, hindi pa naman yun tapos, kundi ang loyalty na dapat binibigay ko sa kanya bilang boyfriend ko. Pag-uwi ko noon sa bahay ay hindi ako makatingin sa salamin. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Pakiramdam ko ako yung taong dapat iwasan ng mundo. Pero pagdating ko sa bahay ay nandun si Jason. May pagkain sa mesa, may pa-cake pa, at may maliit na gift box. Love, surprise! Ngumiti siya ng malaki. Mas malaki pa ang ngiti na yun kaysa sa karaniwan. Sabi ko naman sa'yo, diba, magdi-dinner tayo dahil may pasurpresa ako. Pero dahil busy ang love ko, eto, dinala ko na lang ang sorpresa dito sa bahay. Ako naman, Mama Mia, ay nakatayo lang sa may pintuan at tila hindi ako makahinga noon. Happy 2nd anniversary, love, sabi niya. Nakalimutan ko, Mama Mia, na anibersaryo pala naming dalawa. Anibersaryo namin pero ako nandun sa restaurant kasama si Rain at nakipaghalikan at nakipaghipuan pa talaga sa kanya sa kotse. Naiyak ako nang hindi ko sinasadya. Nataranta naman itong si Jason. Love, bakit? Tanong niya habang nilapitan agad ako at niyakap. At ang sinagot ko ay ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi ko sa buong buhay ko. Na-touch lang ako, love. Sobrang na-touch. Ang hindi niya alam at hindi niya kailanman malalaman ay habang niyayakap niya ako, ay nasa labi ko pa yung halik ng ibang lalaki. Nasa katawan ko pa yung haplos ng magagaspang nitong kamay. Mama Mia, mula ng araw na yon ay hindi ko na po magawang tumingin ng diretsyo kay Jason. Parang bawat ngiti niya ay kutsilyong tumutusok na sa dibdib ko. Parang bawat yakap niya ay kumakalabit sa konsensya kong pilit kong winawaglit at tinatakpan para hindi ko maramdaman. Pero ang mas masakit, Mama Mia, hindi pa rin kaya ng sarili ko na tumigil sa ginagawa ko. Hindi ko tinuldukan yung pagkakamali ko. Hindi ko tinapos ang relasyon ko kay Rain. At hindi ko hinawakang muli ng buo si Jason. Sa halip, Mama Mia, ay mas lalo pa akong nag-e-enjoy sa atensyon ni Rain sa akin. At mas lalo kong nararamdaman na nawawalan na ako ng gana kay Jason kahit wala naman siyang ginagawang masama. Nagsimula sa maliliit na bagay. Hindi na ako agad nagre-reply kay Jason. Hindi ko na siya sinasabayang kumain. Hindi ko na tinatanggap o sinasagot ang mga tawag niya. At tuwing niyayakap niya ako, dati mainit yun sa pakiramdam. Pero ngayon, Mama Mia, ayoko na. Hindi ko na nagugustuhan ang mga yakap niya. Parang yakap na yun ng isang taong hindi ko naman deserve. Love, busy ka ba? Tanong ni Jason sa akin minsan.
Oo love sorry sagot ko. Pero ang totoo Mama Mia, hindi naman ako busy. Nakaupo lang ako sa opisina, hawak ang cellphone ko at hinihintay yung message mula kay Rain. At minsan, kahit si Jason ang nagme-message, mas mabilis pa rin po akong sumagot kay Rain. Kahit si Jason ang naunang pumasok na mensahe. Mama Mia, hindi ko alam kung pag-ibig ang nararamdaman ko para kay Rain. Basta ang alam ko may kakaibang spark sa aming dalawa. May thrill, may kakaibang nginig at kilig. Alam kong bawal, pero minsan Mama Mia, kapag alam mong bawal ay tila mas lalo ka pang nabibighani dito. Habang lumalamig ako kay Jason ay mas lumalalim naman ang namamagitan sa aming dalawa ni Rain. Hindi na lang simpleng halikan, hindi na lang simpleng pahawakan sa braso at katawan. Napapadalas ang pa-dinner naming dalawa. Napapadalas ang paghawak niya sa mga masiselang bahagi ng katawan ko kapag walang nakakakita. At ako naman, Mama Mia, hindi ako lumalayo. Hindi ako tumatanggi. At isang araw habang nasa loob kami ng kotse niya at nasa tagong parte ng parking ay bigla niyang hinawakan ng kamay ko sabay sabing, Apple, mas masaya ka kapag kasama mo ako, di ba? Hindi ako sumagot pero hindi ko rin binitawan yung kamay niya. May mali ba sa'yo kay Jason? Tanong niya ulit. At dun ako napapikit. Wala, pero hindi ko alam Umiti siya, yung iting alam niyang nanalo siya. Hindi mo kailangang maging sigurado ngayon. Pero sapat na sa akin na alam kong hinahanap-hanap mo ako. At hindi ko maipaliwanag Mama Mia pero tama siya. Hinahanap-hanap ko nga siya. Yung kilos niya, yung hawak niya, yung boses niya, yung presensya niya. At sa bawat araw na lumilipas ay mas lumalayo nga ako sa lalaking mahal ako ng buo. At mas lumalapit ako sa lalaking hindi ko alam kung totoo bang mahal ako o mahal lang ang thrill na nararamdaman niya sa ginagawa naming mali. Mama Mia, sa kabila ng lahat ng panlalamig ko kay Jason, ay wala pa rin siyang pagbabago sa akin. Naramdaman ko na tila mas naging maalaga pa nga siya Mas naging malambing, mas naging understanding, mas naging masaya kapag kasama ako kahit saglit lang. At kahit hindi niya alam na hindi naman siyang laman ng isip ko kapag magkasama kaming dalawa. Okay ka lang ba, love? Tanong niya minsan habang nakahiga kami. Tumango ako. Sigurado ka? Tanong niya habang dinadampot ang kamay ko at hinahalik-halikan. At ako, para akong mababaliw noon. Kasi siya yung tipo ng lalaki na dapat mong inaalagaan at minamahal Siya yung tipo ng lalaki na dapat mong pinipili sa kahit na anong sirkumstansya. Siya yung tipo ng lalaki na dapat nirerespeto mo. Pero ako, hindi ko magawa iyon sa kanya. Sa halip ay naglalaro ako ng apoy na unti-unting sumusunog sa kanya at sa akin. Isang gabi Mama Mia habang magkasama kaming dalawa ni Jason ay nag-vibrate ang cellphone ko. Isang message mula kay Rain. Miss ko na yung mga halik mo. Kailan ulit tayo magkakaroon ng pagkakataon? At natigilan ako nung mabasa ko yon. Parang sumikip ang lalamunan ko. Parang bumigat ang dibdib ko. Parang biglang gumulo ang lahat sa harapan ko. Love, sino yan? Tanong ni Jason habang inaabutan ako ng tubig. Ngumiti ako ng pilit kahit kinakabahan ako. Wala love, sa office lang.
Pero kita sa mata ko na nagsisinungaling ako, Mama Mia. At doon, kita ko rin sa mga mata ni Jason na parang unti-unti rin siyang nagtatanim ng pagdududa. Hindi pa niya alam. Wala pa siyang hawak na ebidensya, pero alam kong unti-unti na niyang nararamdaman ang lahat. At ako, Mama Mia, ako ang mismong naglagay ng bomba sa pagitan naming dalawa. Ako ang nagpasabog nun. Ako ang sumira sa aming relasyon. Lahat ng kasalanang tinatago ko, alam kong darating ang araw na lalabas ito. Lalanding ang lahat. Hindi ko lang alam kung handa na ba ako para sa araw na yon. At hindi ko rin alam kung kakayanin ko bang tanggapin ang mga posibleng mangyari sa akin kapag nagkabukuhan na ng tuluyan. Mama Mia, isang gabi yon, tahimik. Ako, abala sa pagtatago ng cellphone ko sa ilalim ng unan habang kausap ko si Rain. Hindi ko alam kung bakit hindi ko binubura agad yung mga mensahe niya sa akin. Siguro dahil kapag hindi kami nagkikita ay paulit-ulit ko yung binabasa at bumabalik yung thrill na binibigay niya. Pero nung gabing yun ay napatingin bigla si Jason sa akin. Hindi naman galit yung tingin niya, kundi yung tingin na alam mong tila nasasaktan siya dahil tila may nalalaman siya at sinusubukan niya yung intindihin. Love, tapatin mo nga ako. May problema ba tayo? Mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot agad. Huminga muna ako ng malalim. Wala. Sagot ko kahit alam kong may mali. Pero nagtanong siya. Ulit. Sigurado ka? Kasi pakiramdam ko parang ang layo mo na eh. Parang hindi na ikaw to. Parang hindi ka na si Apple. Doon, Mama Mia, ay bumulong ako ng may halong pagkainis. Magod lang ako, Jason. Pero ang totoo, Mama Mia, ang totoo ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pagod naman talaga akong magsinungaling eh, pero hindi ko kayang tumigil. Lumipas pa ang mga araw. Lumala ang lahat. Mas madalas ko na rin kasing i-decline ang mga tawag ni Jason lalo na kapag nasa trabaho ako o nasa labas na kasama ko si Rain. Mas madalas na rin akong nagpapalusot sa kanya kapag hindi na ako nakikipag-date sa kanya. Mas madalas kong sabihing OT, meeting, pitching, deadlines. Pero ang totoo, si Rain lang naman ang umuukupa ng oras ko. Hanggang dumating yung gabi na nahuli niya akong may ngiti habang nagbabasa ng message. May mensahe sa akin si Rain noon na nakakatawa at nakakakilig habang magkasama kaming dalawa ni Jason. Love, sino yan? Tanong niya. Hindi naman mataas ang boses niya, pero ramdam ko na may bigat iyon. Sa office, sagot ko. Nagulat ako sa ginawa niya dahil bigla niyang kinuha ang cellphone ko. At doon napahigpit ang hawak ko doon sa phone. Oh, bakit ayaw mong patignan sa akin? Bakit bigla-bigla mong inaagaw yan? Tanong niya. Ang tanong na yun, Mama Mia, ay tila may halong takot at pagkainis. Sumagot ako ng masama dahil hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kasi akin to, Jason. Grabe ka naman, nanghahablot ka ng hindi mo gamit. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, ha? Napaupo siya. At doon unang pumatak ang luha sa mga mata niya. Apple, bakit parang ako pa yung nagmamakaawa? Sa'yo na maging tapat ka naman sana sa akin. Hindi ko siya sinagot.
Bagkus ay tumalikod ako sa kanya, Mama Mia, dahil hindi ko alam kung paano pa ipagtatanggol ang sarili ko. Sa halip na ayusin ko ang relasyon namin at makipag-usap ako kay Jason, sa halip na yakapin ko siya, sa halip na humingi ako ng tawad ay lumabas pa ako ng bahay. Hindi ko siya kinausap, ni hindi ko siya tiningnan. At alam mo ba kung sinong pinuntahan ko, Mama Mia? Opo, si Rain. At nung gabing yun ay pinili ko ang maling tahanan, ang maling yakap, ang maling tao. Doon ko tuluyang nilaglag si Jason. Habang siya ay walang kamalay-malay. Heto ako sa kama ng ibang lalaki. Heto ako at walang kahit na anumang saplot. Habang hinahalikan at hinahaplos ng isang lalaking wala ring kasaplot-saplot sa katawan. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay. Wala doon si Jason. Iniwanan niya sa mesa ang breakfast na alam kong siya pang nagluto. Nakasulat sa isang papel. Maaga lang akong pumasok. Ingat ka sa trabaho mo, love, at sorry sa inasal ko kagabi. Mama Mia, napaiyak ako. Mahal pa rin talaga ako ni Jason. Nagsusorry siya sa akin kahit ako naman yung may mali. Inaalala pa rin niya ako kahit hindi ako umuwi. Nilutuan pa rin niya ako ng agahan. Habang ako, abay si Rain, ang kasama ko kagabi, ang kayakap at kaniig ko. Mama Mia, kahit na dapat ay mas lalong magduda sa akin si Jason, ay mas lalo pa niyang pinaparamdam sa akin ang kaniyang pagmamahal. Love, may niluto akong dinner kanina. Kain ka na lang dyan, ha. May OT kasi ako eh. Biglaan lang sabi ng opisina. Sige, sagot ko. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ako umuwi. At nang makauwi ako ay past midnight na. Nandoon na si Jason. Gising pa siya. Hawak niya ang cellphone niya at naghihintay sa akin. Kita kong pagod ang kaniyang mga mata. Akala ko may nangyari na sa'yo, love. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo naman sinasagot. Pwede ba, Jason? Huwag kang masyadong clingy. Ang hirap mong intindihin minsan eh, nakakairita na. At doon nagbago ang kaniyang mukha sa aking sinabi. Hindi naman galit, kundi yung mukha ng taong unti-unting nadudurog pero pinipilit pa rin ngumiti. Pasensya na, love. Ayoko lang talagang mawala ka sa akin eh. Mama Mia, ang hindi niya alam ay matagal na akong wala sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay napansin kong bihira na siyang magkwento. Naging tahimik si Jason. Hindi na siya masyadong humihingi ng yakap sa akin. Hindi na siya nagtatanong kung kumain na ba ako. Akala ko okay lang yon. Akala ko advantage ko yon. Akala ko hindi niya napapansin ang pagkukulang ko. Pero ang totoo, para siyang halaman na unti-unti rin palang natutuyo at hindi ko man lang nadidiligan. Dahan-dahan siyang naglalakad papalayo sa akin, Mama Mia, at hindi ko yun napansin. Isang gabi, pagka-uwi ko ay nakaupo si Jason sa sala. Tahimik, maputla, at may hawak na maliit na flash drive. Love, may nakita akong files sa lumang laptop mo. May documentations, mga presentations, at mga pangalan ng kliyente mo. Hindi ako kumibo, Mama Mia. May nakita din akong pangalan. Rain ba yun? Kinabahan ako, Mama Mia. Jason. Apple. Tawag niya. At kapag tinatawag na niya ako sa pangalan ko ay alam kong masakit na ang mga susunod niyang sasabihin. Niloloko mo ba ako? Hindi ako nakapagsalita.
dahil hindi ko alam kung papaano sabihin sa kanya ang totoo. Kaya ang ginawa ko, nagsinungaling ulit ako. Kliyente ko lang naman siya. Bakit ka ba ganyan? Hindi naman ako tanga, Apple. Alam kong may iba na. Ramdam ko na, matagal na. Sabi niya habang umiiyak. Ako ba ang nagkulang? Sigaw niya. At doon ako napahinto, Mama Mia. Naisip ko, wala namang pagkukulang sa kanya. Wala kahit isa. Ako ang may mali. Ako ang may kulang. Ako ang tumakas at lumayo sa isang mabuting tao. Hindi siya nagsalita ng matagal. Hindi rin ako nagsalita pero pareho kaming luhaan. Magkaiba nga lang ang dahilan ng mga luha namin. Siya, nasasaktan. Habang ako naman ay nahihiya. Apple, mahal kita. Pero hindi ko kayang makipaglaban sa taong pinipili mong puntahan. At tumayo siya. Nagimpake siya ng mga gamit niya ng tahimik. Hindi siya lumilingon. Nakita kong habang nag-e-empake siya ay nanginginig ang kaniyang mga balikat. Jason, please, sabi ko. Hindi mo ako pinili, Apple. Hindi mo ako pinaglaban. Pagkatapos noon ay naglakad na siya palabas. Hindi ako humabol, Mama Mia. Bakit? Kasi duwag ako Kasi natakot ako. Kasi hindi ko kinaya ang bigat ng naging kasalanan ko sa kanya. At doon, unang beses kong narinig ang tunog ng pintong nagsara. Tunog na para bang lumabas na sa buhay ko ang isang taong nagpapahalaga sa akin ng buo. At ako, wala akong ginawa para pigilan siya. Lumipas ang mga araw. Habang kasama ko si Rain ay ramdam ko ang kakaibang lamig. Hindi ito love, hindi ito totohanan. Sandali lang pala ang nararamdaman ko para sa kanya at nararamdaman niya para sa akin. Pansamantala lang, laro lang. Minsan tinanong niya ako, gusto mo bang gawin natin tong official? Napalunok ako, Mama Mia. Kasi alam ko na ang tanong na yun ay formalidad lang naman. Ramdam ko naman na hindi katulad ang pagmamahal ni Rain sa akin ng pagmamahal sa akin ni Jason. Ramdam ko rin, Mama Mia, na nawalan na ng thrill sa puso ko. Nawalan na ng excitement. At dito ko napagtanto na hindi ko talaga mahal si Rain. Niloko ko si Jason. Niloko ko ang taong mahal na mahal ako sa isang taong akala ko ay mahal ko pero hindi pala. Lumipas ang ilang mga linggo, Mama Mia, hanggang sa naging mga buwan. Iniiwasan ko na si Rain nung mga panahon na yon. Siya rin naman ay walang reklamo sa pag-iwas ko na tila ba ini-expect na niya na mangyari yon o mas gusto niyang nangyayari iyon. Ako ay hindi na mapalagay sa kakaisip kung ano na at kumusta na si Jason. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naisip kong puntahan si Jason. Nadala ako ng labis na pagsisisi. Nadala ako ng takot at nadala ako ng pag-asa na baka naghilom na ang sugat niya at baka sa pagkakataong ito ay mapatawad na niya ako. Pagdating ko sa bahay nila ay nakita ko si Jason. Masaya, nakangiti. May kausap siyang isang babaeng hindi ko kilala. Hindi ko alam kung girlfriend niya yon. Ang alam ko lang, Mama Mia, ay hindi ko na nakikilala ngayon ng dating lalaking patay na patay sa akin at mahal na mahal ako. Hindi na ako ang dahilan ng mga ngiti niya. Hindi na ako ang dahilan ng kislap ng kanyang mga mata.
Aalis na sana ako pero biglang nagtama ang mga mata naming dalawa ni Jason. Humiti siya sa akin ng magaan. Tama nga ako, Mama Mia. Pagkalipas ng napakaraming buwan ay mukhang okay na nga siya. Mukhang naghilom na nga siya. Dahil wala nang galit at wala nang sakit sa kanyang muka. Mama Mia. Tinalikuran ko siya. Hindi ko siya nilapitan. Nakatalikod kasi sa akin yung babae at tawa ng tawa habang hinahampas siya. Tumango lang ako kay Jason. Tumango lang din siya at doon ay tuluyan na po akong tumalikod papalayo. Mama Mia, huli na po ang lahat nung malaman kong thrill lang pala ang nararamdaman ko para kay Rain. Excitement lang pala dahil siguro naghahanap ako ng panibagong flavor nung mga panahon na yun. Na-bored ako sa sobrang kabaitan ni Jason. O sadyang masama lang siguro talaga akong babae. Minahal ko si Jason at minahal niya ako ng sobra. Pero sinayang ko ang pagmamahal na yun. Binitawan ko siya. At ako sa huli, habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, ay nakita ko ang isang babaeng punong-puno ng panghihinayang. Isang babaeng sinira ang isang tapat na puso para lang sa pansamantalang thrill na kanyang nararamdaman. Isang babaeng nagpakatanga sa excitement na nararamdaman niya. Tuloy ay hindi niya naalagaan ang totoong lalaking nagmamahal sa kanya noon. Isang babaeng niloko ang taong mahal na mahal siya. Mama Mia, ngayon ay 3 taon na po ang nakakaraan. Ngayon, nabalitaan kong ikakasal na po si Jason. Si Rain naman ay hindi ko na alam kung nasan siya dahil nag-resign na siya sa kumpanyang lagi naming nakaka-collab sa trabaho. Ngayon po, nang nalaman kong ikakasal na ang dating lalaking patay na patay sa akin, ay nagsisisi ako, Mama Mia. Sising-sisi ako dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin na hindi pa rin ako tuluyang nakaka-move on kay Jason. Mahal na mahal ko pa rin siya. Sinulat ko po itong kwento kong ito hindi lang para po mapagkuhanan niyo ng leksyon at aral. Sinulat ko po ito sa pagbabakasakali na baka sa pamamagitan nito ay maiparating ko kay Jason ang pagsisisi ko sa ginawa kong panluloko sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Lubos na nagmamahal at nagsisisi, Apple. Yan tayo eh. Yan tayo sa wala naman sigurong masama. Makikipag-usap lang eh. Makikipagbiruan lang. Makikipag-flirt lang. Konti. Wala namang masama. Pero lagi niyong tatandaan na hindi naman nagsisimula sa kama ang pangangaliwa. Hindi naman nagsisimula sa halik. Hindi naman nagsisimula sa pagpapakita ng mga masiselang bahagi ng katawan. Hindi doon. Ang panloloko, ang pagloloko ay nagsisimula sa simpleng hi, sa simpleng anong pangalan mo, sa simpleng ayos ka lang ba? Alam nyo naman siguro na hindi ako advocate sa mga sinungaling at mga panloloko. Kung meron po kayong nararamdamang mali sa relasyon ninyo, bakit hindi niyo po subukan munang kausapin yung inyong karelasyon? Hindi yung mag-e-explore kayo ng kayo-kayo lang, 'di ba? Sana sa mga nanonood at nakikinig ngayon, sana po tigilan niyo na yung mga lalong-lalo na sa trabaho, yung nagkakaroon kayo ng problema ng asawa mo, ng boyfriend mo o girlfriend mo. Tapos lugmok na lugmok ka, galit na galit yung mukha mo, mabigat na mabigat yung aura mo, tapos tatanungin ka. Tapos sasabihin mo, yung boyfriend ko kasi, yung asawa ko kasi ganito.
Tapos ito namang magko-comfort sa'yo. O, dyan na magsisimula ang lahat. Nako. Anyways, I'm so happy for Jason dahil nahanap na niya ang babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Sana nga, 'di ba? Sana nga tuluyan na siyang maging masaya dahil deserve niya 'yon sa totoo ba naman niyang magmahal, sa grabe ba naman niyang magsakripisyo. Nako. Alam mo, kung tutuusin, bare minimum dapat yung ganun kay Jason, yung magmahal, pero yung bare minimum na yun, hindi na yun uso sa mga lalaki ngayon. Kaya kung nahanap mo yung ganung klase ng lalaki, napakaswerte mo. At napakamalas mo kung maging katulad ka ng ating sender na si Apple, na nandyan na nga yung taong mahal siya, yung taong aalagaan siya, binitawan pa niya. Anyways, Apple, hangad ko rin na sana magawa mo na rin patawarin ng sarili mo at sana mahanap mo rin yung magpapaligaya sa iyo. Maraming salamat sa yung kwentong ibinahagi mo dito sa ating programa. Sa mga nanonood ngayon, please do like and share this video para naman marami ang tamaan sa mga pagsisinungaling na yan. Dahil alam ko ngayon, hindi na lang lalaki, babae, wala na, hindi na gender-based yung panluloko. Kahit sino nagloloko na talaga. So, go ahead, like and share this video para marami ang makapanood at makapakinig para tamaan naman sila ng konsensya, 'di ba? Anyways, maraming salamat ulit at huwag niyong kakalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated kapag meron tayong bagong upload o kwento. At syempre, huwag niyo rin kalimutan na laging i-share, laging mag-comment at dapat nakasubscribe na dito sa ating channel. And speaking of subscribers, nako, meron tayong mga special na mga tao na hindi lang basta-basta natin subscribers, kundi atin din pong mga members. Hay ako kay K2G Mini Sound, maraming salamat. Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky, maraming salamat sa pagmamahal ninyo dito sa ating channel. At syempre, bukod sa kanila, meron din yung mga subscribers natin na kahit hindi nagpa-member, hindi naman nagsiskip ng ads. Ayun, maraming salamat sa inyo talaga. Mahal na mahal ko kayo. Hi ako kay Leonie Hiso, maraming thank you. Hi din ako kay Linda Abinales, kay Honey Bunch, maraming salamat. Kay, sino ba to? Angelica Nieva, hello sa'yo. Tess Reyes, Dina Aliparo, Ay Shokom, maraming salamat. Hi din kay Ana Marie Cancio, maraming salamat Rona. Kay Jaime Rodriguez, Ramona Gonzalez, Rods Karangian, thank you very much. Charlene Baclohan, Marvy Montesilio, Leonida Ramirez, Ruby Ramos, and kay Christina Sison. At sa lahat ng ating mga subscribers na laging nagko-comment, maraming salamat. Yung mga nagko-comment pero hindi pa rin natin nababasa, ay nako, wag kayong mag-alala. Baka sa susunod nating kwento, ang inyong mga komento naman po at pa-shoutout ang ating mababasa dito sa ating channel. At syempre, kung meron po kayong sariling kwento ng buhay, hinihikayat ko po kayo na i-share yan sa atin. Ayan, i-email nyo lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mahal ko kayo. Bye-bye! Ingat po!